Kaya nga mga kapatid, tayo po ay magsumikap palagi. Alam natin na lahat ng bagay na ganyan ay talagang tunay na mangyayari sa atin, na may tukso, na tayo susubukin niya ng Diyos. Kaya totoong tayo mag-ingat palagi. Ano pa, naway taglayin natin ang pitong espiritu sa ating mga puso. Na ang pitong espiritong iyon ay ang liwanag, karunungan, pag-ibig, pananampalataya, katotohanan, karangalan, at ang katapatan. Palagi maging tapat tayo palagi. Manatili tayong nagtutumibay o manatili tayong nagtutumibay sa pananampalatayang ating tinaglay na ating iniingatan palagi. Na tayo maging magalang sa lahat, maging sa ating mga namiminuno sa sanglibutang ito ay inyong galangin, maging ang kautusan sa lipunan na siyang ating kinapapanayam, na tayo makiisa sa kanila. Bagaman ang lahat ng bagay na gayon ay kung minsan ay hindi katanggap-tanggap, datapwat alang-alang po sa kapayapaan o sa ikabubuti ay tayo ngayon manatili. At ang mga bagay na gayon, bagaman maraming bagay na kautusan na siyang marapat nating alalahanin, lalong-lalo na ang kautusan ng sa Diyos, na tayo matutong makisama sa lahat, maging sa mga namiminuno, inyong ang galangin sila, alang-alang sa kapayapaan, na upang ating matamasa ang tunay na kalayaan. Sapagkat sa mga ganong bagay mga kapatid, tayo totoo nagpapasakop. Tayo ngayon magpakapantas palagi, na hindi sa lahat ng oras ay ang aral ay palaging naroon sa atin. Datapwat ang budhi o yung tinatawag na pagkataong loob ay siyang nag-uudyok din naman upang tayo palalahanan. At lalong dakila nga sa atin kung tayo mag-aralan, magpaalalan sa isa't isa, at namamalagi sa diwa ng aral, ay huwag ninyong nilimutin na upang tayo ay huwag tayong maiwalay. Manatili tayo palagi mga kapatid na ating gagalangin ang kautusan ng Diyos. Huwag niyong yuyurakan ni paibayin man lamang ang mga kautusan. Maging maingat kayo palagi, laging tumalima, sumunod palagi, maging masunurin sa halip. Kung hindi, ang wakas ng lahat ng bagay na iyon ay kapahamakan. O ang tinatawag na walang hanggang kapahamakan, walang hanggang kaparusahan ang inyong tataglayin kapag hindi kayo sumunod. Kaya nga mga kapatid, muli nating uulitin. Ang bagay na kasakdalan o mga kabutihang bagay ay siya nating gagawin, na tayo magmabutihang kalooban sa lahat, na maging magiliw, na upang sila ating mahingkayat niya sa pamamagitan ng gawang kabutihan na siyang ating inuugali. Ano pat, ang mga bagay na gayon, na sila'y palalahanan, na sila'y nilalang lamang ng tao, na wag sila maging palalo, o maging mapaimbabaw, o maging pangas, na siya laging hindi, na siya ang kanyang sariling kalooban ang kanyang sinusunod. Datapwat ang Diyos niya ay totoong matuwid. Tayo tinuruan na magpasakop sa Kanya, na tayo wag higit sa mga bagay na nasusulat, na tayo sumunod palagi, sapagkat tayo nababanal na totoo. Totoong tayo nababanal na ayon sa kasulatan. Ano pa, ang lahat ng bagay na gayon ay tinuturo sa atin na tayo ngayon laging maging matibay o matatag sa ating pananampalataya, na kinikilala natin ng kanyang aral, na tayo'y wag tayo maging palaaway, na tayo wag maging makalayawan, na tayo wag maging mapang-uri, na tayo wag mag-aapi ng sinuman, na tayo wag tayo maging mapagsamantala, sapagkat ang turo sa atin ay nagpapaalala, ang tunay na mapayapang mananampalataya ay mga masusunuring kapatid, na sa makatuwid baga na nasa loob ng bayan, ang bayan ng katwiran,
sapagkat tayo ay pantas sa gawang mabuti na ating nauunahan ang lahat ng bagay na sa halip na kadiliman na maghari, sila ngay ating inuunahan sa pamamagitan ng mga liwanag ng kabutihan. Tayo na banal sapagkat ang kawang gawa nga o yung pagiging matulungin ay ating ngang